Pinatunayan ni Chu Rui na isa siyang kahanga-hangang mandirigma. Madali niyang tinalo ang kalaban gamit lamang ang isang makapangyarihang suntok, at agad itong bumagsak sa sahig. Mula sa gilid, masiglang sumigaw ng papuri si Shen Xinghan, tinatawag si Chu Rui na kamangha-mangha. Sinabi naman ni Lin Zichen kay Shen Xinghan na kamangha-mangha rin siya. Ipinaliwanag niyang naging madali lamang ang panalo ni Xu Ruo dahil una nang pinahina ni Shen Xinghan ang kalaban, masayang ngumiti si Shen Xinghan. Pagkalipas ng 2 oras, nagpatuloy ang pagsasanay at nakabawi na ang elite class, lumapit si Guru Yao Yuanfeng sa guro ng 2 taon, si kapatid Feng, at tinukso ito, itinuturo na 4 na manlalaban na lang ang natitira sa kanyang klase, at tiyak daw siyang panalo sila sa pastahan. Ngunit agad din niyang pinaalalahanan ang kanyang mga estudyante na huwag maging kampante. Idineklara niyang ang tunay na lakas ng kanilang klase ay nasa 4 nilang pinakamahuhusay na manlalaban, sina Lin Zichen, Wang Shoujia, Lugang, at Hiyu, at doon pa lang magsisimula ang totoong labanan. Ayon sa utos ng guro, si Hiyu ang susunod, pumutok ang mga kamao niya habang may matatag na tingin, saka pumasok sa ring na may dramatikong pagyapak sa sahig. Pumwesto siya sa pakikipaglaban at may pagmamagaling pang tinanong ang kanyang kalaban kung handa na ba itong harapin ang kanyang mga kamao na aniya ay uhaw sa labanan. Ngunit ang nakatatandang kalaban, isang binatang kayumanggi ang buhok, ngumisi lamang at sinabing tigilan niya ang pagiging parang bata at sobra sa drama. Naiinis, agad umatake si Hiyu gamit ang mabilis na sipa, pinabagsak ang kalaban sa labas ng ring at agad na nanalo. Tumayo siya sa ibabaw ng tal-unang kalaban at kinutya ito, tinatanong kung saan nakuha ang lakas ng loob na magyabang gayong napakahina niya, at tinawag pa itong basura. Samantala ang lalaki ay napahiyaw sa sakit. Habang nagdiriwang si Hiyu, biglang pumasok sa ring ang isa pang nakatatandang kalaban, mas mabangis, na may buhok na may halong kulay ube, galit na galit itong tumitig at tinawag siyang arogante. Agad itong sumugod gamit ang malakas na suntok, nangangakong tuturuan si Hiyu ng leksyon. Ngunit laking gulat ng nakatatanda nang umiwas si Hiyu na tila kidlat ang bilis, saka bumawi ng isang malakas na sipa na nagpabagsak, at nagpawala ng malay sa kanya. Sa ganda ng pagkapanalo, napasigaw ng tuwa at papuri sina Chu Rui at Shen Xinghan. Lalong ginanahan si Hiyu at nagpatuloy sa panalo na sunod-sunod, tinalo pa ang 5 pang magkakasunod na kalaban. Pagkatapos ng ika-5 panalo, hingal at pagod na siya, ngunit nagkunwari pa ring matatag at sumigaw na kaya pa niyang lumaban ng 10 pa. Gayunman, halata na siyang nauubusan ng lakas, dahil sa isang suntok lang ay bumagsak na siya agad, natapos ang kanyang serye nang matalo siya ng pang-6 na kalaban, dahil sa pagkatalo ni Hiyu, nalagay sa alanganin ng elite class, 3 na lang silang natitira, habang ang ika-2 taon ay May 13th pang kasapi. Sinabi ng guro na ang susunod si Wang Shoujia, agad ipinakawalan niya ang buong lakas habang tumalon siya ng mataas sa ere, at sa isang nakakabilib na bugso ng mga sipa at suntok, mag-isa niyang tinalo ang 10 kalaban. Ngunit dahil sa pagod, natalo rin siya sa ika-11 laban sa isang suntok lang ng kalaban. Kasunod niya si Lugang, na mabilis namang tinalo ang 2 pang pinakamahuhusay sa kabilang koponan sa loob lamang ng 10 minuto. Nang isa na lang ang natitirang kalaban, mayabang na iminungkahi ni Guru Yao Yuanfang na sumuko na lang si kapatid Fang. Ngunit imbes na mabahala, ngumiti lamang si kapatid Fang at ipinatawag ang huling estudyante, si Wang Jinhei. Lumabas ang isang bagong hamon, isang napakalaking estudyanteng mataba at mas matangkad kay Lugang. Hindi ito ikinabahala ni Lugang at minaliit lamang, tinawag pa itong mas malaking taba. Agad siyang sumugod na may kumpiyansa na matatalo niya ito, at buong lakas niya itong sinuntok sa tiyan. Ngunit labis siyang nagulat nang walang epekto ang kanyang malakas na suntok, parang tumama siya sa matigas na goma. Paulit-ulit siyang umatake ng mga suntok, ngunit walang anuman ang lahat dahil sinasalo lang ng makapal na taba ng kalaban. Maya-maya, hingal at pagod na si Lugang, napagtanto niyang walang saysay ang kanyang mga atake. Samantalang ang kalaban ay hindi man lang gumalaw kahit kaunti, tumingin ito sa kanya at kalmadong nagtanong kung tapos na siya. Dahil oras na raw para siya naman ang umatake, sabay inunat niya ang kanyang malaking kamay. Bago pa makaporma si Lugang, dinakma siya ni Wang Jinhei sa leeg at sa isang mabilis at walang kahirap-hirap na galaw, itinapon siya palabas ng ring, panalo siya kaagad, at iisa na lamang ang natira sa elite class.
Labis na nagulat si Guro Yao Yuanfei, hindi niya maalala na may ganoong kalakas na estudyante ang ikalawang taon. Ngumisi si kapatid Fang at ipinaliwanag na si Wang Jinhei ay isang bagong transfere ngayong semestre lang. Mayabang pa nitong pinaalala kay Guro Yao ang kanilang pastahan, sinasabing mukhang talo na siya at siya ang magbabayad ng hapunan para sa buong klase ng kalaban. Napakuyom ng kamao si Guro Yao sa inis, dahil nadaya siya ng lihim na sandata ng kanyang karibal, at nababahala kung kaya bang talunin ni Lin Zichen ang halimaw na ito. Kahit may pagdududa, nagpakita pa rin ng tapang ang guro para sa kanyang huling estudyante. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Lin Zichen at sinabi na siya na ang susunod. Hinimok siyang gawin lamang ang makakaya at huwag masyadong mag-alala sa panalo, dahil magiging mahalaga pa rin ang karanasan. Ngumiti lang si Lin Zichen at sinigurado sa guro na siya ang mananalo, iniwan niya itong hindi makapagsalita. Pagpasok ni Lin Zichen sa ring, tiningnan siya ni Wang Jinhei ng dehado at minaliit, sinabing mukhang mahina siya para maging huling alas ng kanyang klase. Mula sa gilid, sumigaw sina Shen Qinggan, Chu Rui at iba pang mga babae sa elite class, minumura si Wang Jinhei bilang mayabang na mataba, at hinihikayat si Lin Zichen na turuan ng leksyon ang patay na baboy. Naiinis sa mga panlilibak, inalok ni Wang Jinhei ng abanteng kondisyon si Lin Zichen, tatayo raw siya at papayagan itong makasampung libreng atake. Ipinaliwanag niyang ayaw niyang magreklamo si Lin Zichen at ang kanyang mga tagahanga na inapilang niya ang mas maliit na kalaban. Masayang tinanggap ni Lin Zichen ang alok, hinimok siya ni Wang Jinhei na ibigay ang buong lakas. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Lin Zichen ang isang napakalakas na suntok sa tiyan ng higanteng kalaban. Sa sobrang lakas, tumilapon si Wang Jinhei na paikot sa ere at bumagsak ng malakas sa sahig, nawalan agad ng malay. Natigilan ang dalawang klase, hanggang sa sumabog ang malakas at masayang hiyawan mula sa elite class, ipinagdiriwang ang kamanghamanghang panalo ni Lin Zichen. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang nagkamalay si Wang Jinhei, tuliro at nagtataka kung nasaan siya at ano ang nangyari. Paulit-ulit na sinasabi na hindi lohikal o siyentipiko ang resulta. Pagkatapos ng panalo ni Lin Zichen, nilapitan ng guro ng ikalawang taon si Yao Yuanfeng at pinuri si Lin Zichen, inihalin tulad ang kanyang panalo sa isang dating prodigy na si Wu Tiancheng. Sumagot si Yao Yuanfeng na malakas nga si Lin Zichen, ngunit hindi pa siya kasintindi ni Wu Tiancheng, na noong unang taon ay kinatatakutan pa ng punong guro. Narinig ito ni Lin Zichen at tinanong ang kanyang mga guro kung sino si Wu Tiancheng. Ipinaliwanag ni Yao Yuanfeng nang may kasab-ika na si Wu Tiancheng ay isang alamat na estudyante ilang taon na ang nakalipas, bilang unang taon, mag-isa niyang tinalo ang buong elite class ng ikatlong taon, na ikinagulat ng mga pinuno ng paaralan. Inisa-isa ng guro ang nakakabilib na record nito, 100 metrong takbuhan sa 6.12 segundo, talong 3.96 metro, at pagbubuhat ng 650 kilo gamit ang isang kamay lamang. Tinanong niya si Lin Zichen kung humanga ba siya. Ngumiti si Lin Zichen at bahagyang umamin na medyo humanga siya, ngunit sa isip niya, ang mga nagawa ni Wu Tiancheng ay halos kapantay lamang ng lakas na taglay niya noong bakasyon sa ika-6 na baitang. Kinagabihan, ipinagdiwang ng klase ang panalo sa isang restaurant. Itinaas ni Guro Yao Yuanfeng ang isang plastik na bote ng soft drinks at masayang inanunsyo na dahil sa panalo ni Lin Zichen, napilitan ng guro ng ikalawang taon na tuparin ang pastahan at bayaran ng handaan, sama-samang nagtaas ng baso ang klase at nagbigay pugay kay Lin Zichen. Habang kumakain, napalibutan si Lin Zichen ng kanyang mga kaklase, kabilang sina Hiyu at Shu Roi na ngayon sikat na sa paaralan. Lahat sila sabik na malaman ang sikreto ng kanyang pagsasanay at gustong i-add siya sa WeChat. Medyo nanibago si Lin Zichen sa bagong atensyon, at sa gitna ng kaguluhan napansin niyang hindi nagbago si Shen Xinghan, tahimik na nilalagyan ng pagkain ang kanyang plato, dahil nag-aalala itong baka hindi siya makakakain. Sa gitna ng kasiyahan, biglang namutla at nagulat si Shen Xinghan. Nagpaalam siyang pupunta muna sa palikuran at agad na umalis. Napansin ni Lin Zichen na bagamat may mga nagbabago, hindi nagbabago ang ugali niyang mabilis maihi kapag kinakabahan o nasa sabik. Sa banyo, dalawang kaklase nilang babae ang nagchichismisan, ang isa, nagreklamo kung bakit parang katulong si Shen Xinghan kay Lin Zichen, lagi raw itong nagsasalin ng inumin at nagbabalat ng hipon. Sang-ayon ng isa pa,
Tinatanong kung paano nakapasok si Shen Xinghan sa elite class gayong mahina naman siya. Kung hindi dahil sa pang-aalila kay Lin Zichen, malupit pa nitong sinabi na hindi rin tatagal ang relasyon nila dahil ang malaking agwat ng kanilang kakayahan ang magiging dahilan ng pagkakahiwalay. Hindi nila namalayang naririnig lahat ni Shen Xinghan, nasaktan siya. Ngunit sa halip na umiwas, hinarap niya ang mga ito ng may matatag na loob, mariin niyang sinabi na hindi siya alipin, kundi kababata ni Lin Zichen. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, napansin ni Lin Zichen na malungkot si Shen Xinghan at tinanong kung may problema. Malungkot siyang tumingin sa lupa at inamin, palagi raw sinasabi ng kanyang ina na mawawala rin ang problema niya sa pag-ihi habang tumatanda, ngunit hanggang ngayon, kailangan pa rin niyang magsuot ng diaper tuwing gabi. Tumingin siya kay Lin Zichen at sinabing pakiramdam niya ay isa siyang inutil, dahil hindi man lang niya makontrol ang sariling katawan. Matatag na sinabi ni Lin Zichen na hindi siya inutil, maingat niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat nito upang damayan siya. Ipinaliwanag na ang kanyang kawalan ng kontrol ay isang kapangyarihan na hindi pa lubusang nahuhubog. Tumingala si Shen Xinghan na may malalaking mata at puno ng pag-asa, tinatanong kung totoo bang isa itong kapangyarihan. Kumpirmado ito ni Lin Zichen, sinabing ang kanyang likas na galing sa tubig ay pagpapakita ng kapangyarihang iyon. Naengganyo si Shen Xinghan at nagtanong kung ang kahangahangang kakayahan ni Lin Zichen ay dahil din sa isang kapangyarihan. Kumpiyansang sumagot si Lin Zichen na oo, tulad niya, mayroon din siyang superpower. Nasabik sa ideya, nag-isip si Shen Xinghan kung anong uri ng kapangyarihan kaya ang kanya. Tiniyak ni Lin Zichen na tiyak na napakalakas nito. Subalit, natigil ang kanilang paglalakad, nang harangan sila ng isang espesyal na pangkat na nakasuot ng protective gear, pinapalibutan ng mga ito ang isang gusali at sa pamamagitan ng megaphone, iniutos ng opisyal sa mga tao na lumayo habang isinasagawa ang paglipol ng mga daga. Nakuha ang kanilang atensyon ng kaguluhan sa loob, isang lalaking naka-apron ang desperadong pamapalo ng walis laban sa mga malaking daga, pilit na pinipigilan ang mga exterminator. Sumisigaw siya sa mga opisyal na tumigil, nakikiusap na huwag patayin ang kanyang mga kapatid. Baluktot ang kanyang mukha sa sakit at galit habang patuloy na pasiga na lumalaban. Dahil sa sobrang puot, sumugod siya sa mga opisyal at nagbanta na lalaban siya hanggang kamatayan. Habang pinagmamasdan ng eksena, tinanong ni Shen Xinghan si Lin Zichen kung nasisiraan ng bait ang lalaki, sumang-ayon si Lin Zichen, at iminungkahing baka may sakit ito sa pag-iisip. Bagamat naaawa, sinabi niyang ganyan talaga ang ibang tao at mas mabuting umuwi na sila. Kinagabihan, sa bahay ni Lin Zichen, nanunood sila ng kanyang mga magulang ng isang nakakabahalang balita, inanunsyo ng anchor na may batang babaeng guro ang nawawala noong nakaraang linggo at hindi pa rin natatagpuan. Nagulat ang kanyang ina, si Zhang Wangshen, at sinabing ito na ang ika-4 na batang babae na nawala ngayong buwan. Ngunit itinamasya ng ama ni Lin Zichen, si Lin Yansheng, na ito na ang ika-5. Nagpatuloy ang ulat, ipinakita ang mga larawan ng mga nawawalang babae, pawang bata at magaganda. Nagbigay ito ng babala sa publiko na iwasan ng mga kababaihan ang paglabas mag-isa sa gabi. Dahil sa pag-aalala, sinabi ni Zhang Wangzin sa anak na huwag niyang hayaang mag-isa si Shen Xinghan, ngumiti si Lin Zichen at nangakong iingatan niya ito. Samantala, sa isang public security office sa lungsod ng Shanghai, nakadetenido ang lalaking mula sa palengke, nakikipag-usap ang isang doktor na nakaputi sa isang pulis, tinanong ng opisyal kung baliw ba ang lalaki. Sumagot ang doktor na hindi siya sigurado, ipinaliwanag niyang sinubukan na niyang makipag-usap sa sospek ngunit nanatiling tahimik ito. Nagtaka ang pulis, sapagkat sa palengke ay walang tigil ang sigaw ng lalaki. Biglang nanlaki ang mga mata ng opisyal na tila may nakakatakot na napagtanto. Sabay silang tumingin ng doktor sa lalaki, na ngayoy nakayuko at napapalibutan ng madilim at nakakatakot na aura. Sa harap ng kanilang naguguluhang mga mata, nagsimulang magbago ang lalaki, nag-anyong isang dambuhalang halimaw na daga. Habang lumalaki ang nilalang, napasigaw sa takot ang opisyal, agad na nagsalita sa kanyang radyo, desperadong humihingi ng backup at nagre-request ng isang cyborg team. Sigaw niya, may taong nagiging dambuhalang halimaw sa loob ng silid ng interogasyon.